Kinoronahan na ang Hari ng Hilaga. Nitong nakaraang linggo, opisyal nang kinilala si Andy Burnham bilang punong ministro ng Britanya matapos mahalan ng mga kasamahan niya sa Labour Party sa parlamento. Habang tumutuon ang kampanya niya sa mga patakarang pambansa gaya ng pagbawas ng hindi pagkakapantay-pantay at agwat ng Hilaga at Timog, nagsalita rin siya tungkol sa sigalot ng Israel at Palestina. Kinondena niya ang Hamas dahil sa kanilang mga ginawa noong Oktubre 7. Pero pinuna rin ang patakaran ng Israel sa Gaza at karahasan ng mga settler. Kasama natin ngayon mula sa Manchester si Rafi Bloom, isang tagapangasiwa sa Jewish Leadership Council. Kumusta at salamat sa iyong pagdalo? Kumusta? Salamat sa pag-imbita sa akin. Oo, marami talagang nagbago pagdating sa mga punong ministro nitong mga nakaraang taon. Lalo natin pinahayag ng konseho ang kanilang pag-aalala tungkol sa kanyang paninindigan para sa Israel. Alam kong naging issue ito sa lahat ng bagong punong ministro. Pero ano talaga ang pinaka-ikinababahala mo kay Burnham? Sa tingin ko, pagdating sa mga pahayag ni Punong Ministro Burnham tungkol sa Israel at Gaza, una sa lahat, ikinatuwa namin ang muling pagkitiyak niya ng zero tolerance sa paglaban sa anti-Semitismo. At sang-ayon din kami sa kanya na tama lang naman na maaring magsabay ito sa lehitimong pagpuna sa pamahalaan ng Estado ng Israel. Ang issue namin sa kanyang pahayag ay binanggit lang niya ng pahapyaw ang mga karumalduman na pangyayari noong ika-7 ng Oktubre. Mula Oktubre 8 at sumunod pa, halos ipinasa niya lahat ng sisi sa Israel at hindi pinanagot ang Hamas o mga Palestino sa Iran at sa kanilang mga proxy sa reyon para sa halos 3 taon ng digmaan na sumunod. Sa tingin ko, kailangan talaga namin tutulan yon. Bukod pa rito, nung lumabas siya sa isang panayam kay Gary Lineker, inalit ni Lineker ang kasinungalingan tungkol sa genocide. Hindi tinutulan ni Punong Ministro Burnham yon at hindi niya sinabi sa totoo lang hindi yon totoo. Hindi napatunayang nagkasala ang Israel ng genocide. Kaya sa tingin ko, ang gusto namin iparating kay Punong Ministro Burnham ay napakahalaga na magpakita ka ng patas at balanseng pananaw tungkol sa sigalot sa gitnang silangan dahil may epekto ang mga salita. At kung hindi mo kikilalanin ang papel at malaking bahagi na ginampanan ng Hamas, hindi lang noong ika-7 ng Oktubre, kundi pati na rin pagkatapos noon. Kung ganun, binibigyan mo ng lakas ng loob ang mga tao sa Britanya na saktan ng mga Britanikong Hudyo dahil sa sigalot sa gitnang silangan. At sa tingin ko, napakahalaga na kilalanin niya na ang mga iyon ay mga pahayag na direkta namin ipinaabot sa kanya at patuloy namin gagawin. Ikaw mismo ay nakatrabaho mo siya ng malapitan bilang alkalde ng Greater Manchester at sa iyong trabaho sa edukasyon sa Holocaust. Kumusta ang inyong relasyon, lalo na't may malaking komunidad ng mga Hudyo sa Manchester? Maganda ba ang naging relasyon niya sa mga komunidad ng mga Hudyo na masasabi mong mapagkakatiwalaan mo siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang lahat bilang punong ministro? Ang masasabi ko tungkol kay Andy Burnham patay sa sarili kong pakikipagtrabaho sa kanya at nakatrabaho ko siya ng malapitan kapwa sa mga organisasyong pangkawanggawa ng Hudyo at sa serbisyong panlipunan. Sa aking professional na trabaho, siya ay naging natatanging kaibigan ng komunidad ng mga Hudyo sa Manchester, isang malaking tulong at suporta sa aming mga lokal na organisasyong pangkawanggawa ng mga Hudyo, lalo na ang mga organisasyong nagbibigay ng social care na nag-aalaga sa napakarami sa aming komunidad na nangangailangan at mahina. At malapit akong nakatrabaho siya sa edukasyon tungkol sa Holocaust sa aking organisasyon. Sa Fed, may proyekto kaming My Voice na nagre-record ng kwento ng buhay ng mga Holocaust survivor at refugee na nanirahan sa Greater Manchester at Northwest at kalunay sa iba-ibang bahagi ng bansa. Si Andy Burnham ay malaking taga-suporta, dumalo sa maraming events at naging kaibigan ng marami sa aming mga survivor na tagapagkwento. Isa sa kanila si Ike Alterman na parang palawang ama ko at naging malapit din kay Andy Burnham. Tinala siya para magsalita sa mahanyang Everton Football Club na sa tingin ko ay masasabi niyang isa yon sa pinakatampok na karanasan sa buhay niya dahil kay Andy Burnham. Kaya't aktibo siyang lumahok sa edukasyon ukol sa Holocaust. Sinabi niya na dapat nasa lahat ng paaralan sa bansa ang aming mga libro. Kaya para sa akin, masasabi ko sa kanya tungkol sa relasyon niya sa komunidad ng mga Hudyo. Batay sa karanasan ko, maganda siya at kaibigan ng komunidad namin. Malakay ang suporta niya sa edukasyon sa Holocaust. Sa tingin ko, mahalaga na yon na harapin natin na siya ay taga-suporta ng ating komunidad. Sabi niya, gusto niya ng zero tolerance sa anti-Jewish na rasismo. Kasay nito, aminadong may problema ang mga komento niya tungkol sa Israel. Hindi ito tama. Isang panig lang ang mga komentong yon at dapat kwestiyunin ang mga ito. At iyan ang landas na bilang pamunuan ng Hudyo dito sa United Kingdom ay tatahakin namin.
Kaya dahil sa ganitong pagkakaiba, malinaw na mahalaga ang Israel para sa mga Hudyo sa UK, lalo na sa Manchester. Nagkaroon din siya ng malapit na relasyon na higit pa sa salita. Malinaw na talagang malapit ang mga naging relasyon niya. Meron ka bang inaasahan o pag-asa na baka kaya niya magtayo ng tulay sa pagitan ng mga Ingles at ng komunidad ng mga Hudyo? Alam kong magkaibang bagay yon. Nandiyan pa rin ang Israel at mga sinasabi niya, pero sa loob ng bansa, mataas ba ang inaasahan mo? Mukhang mas marami siyang koneksyon kaysa sa mga nauna. Sa palagay ko, mahalaga para kay punong ministro Burnham na ipagpatuloy ang magagandang nagawa noong panahon ni Keir Starmer bilang punong ministro. Kaya ang pondo para sa seguridad ng komunidad natin, na kahit na ito ay tinanggap, ay parang pantapal lang talaga. Kailangan nating tugunan ng ugat ng anti-Hudyo na rasismo. Hindi lang basta, alam mo yun, kailangan nating harapin ang talamak na problema. Hindi lang yung biglaan o panandalian. Kailangan pa rin niyang ipatupad ang investigasyon at rekomendasyon mula sa natuklasan ni Lodman tungkol sa antisemitismo sa National Health Service. Maglalabas kami ng ulat sa Setyembre tungkol sa antisemitismo sa paaralan at umaasa kaming ipapatupad niya ng buo ang mga natuklasang iyon. Kailangan niyang ipagpatuloy ang paglaban sa radikal na Islamismo at pag-udyok na nakikita sa maraming mosque at lugar, pati sa mga organisasyong komunidad sa bansa. At kailangan nating harapin yan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga batas na naipasa na para harapin ang pinagsama-samang epekto ng mga martsa ng pot na nakikita natin linggo-linggo sa ating lungsod at ang pag-udyok na nagmumula doon sa mga sigaw tulad ng globalized intifada. Kaya, sisiguraduhin naming mapapatuloy ang dialogo para matiyak ang pagpapatuloy ng mga aksyon. Nung siya ay alkalde ng Greater Manchester, malinaw ang kanyang sinabi, mahalaga ang pagtuturo ng Holocaust sa lahat ng paaralan sa bansa. Na kailangan natin yan para turuan ng ating mga kabataan. Tungkol sa mga kasindak-sindak na nangyari sa Holocaust, tungkol sa mga dahilan ng Holocaust, tungkol sa kung paano ang mga salita ay naging mga gawa at nauwi sa pagpatay sa mga Hudyo. Umasa kami na gagawin at ipagpapatuloy niya iyon. Tiyak na dapat niya itong ipagpatuloy para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa Britanya. Kasabay nito, patuloy naming kakausapin siya ng tapat tungkol sa pananaw niya sa Israel at sa sigalot sa gitnang silangan. At ipapaliwanag naming mali ang mga iyon at hindi kami sang-ayon. Dapat niyang papanagutin ang Hamas at mga Palestino. Kailangan niyang ipaliwanag ng detalyado kung paano inihanda ng Hamas ang Gaza Strip sa loob ng halos 10 taon sa ilalim at ibabaw ng lupa para sa digmaan. Kung paano sinikap ng Israel na maiwasan ang pagkasawi ng sibilyan. Patuloy namin siyang kakausapin para masiguro na sa susunod niyang pagsasalita tungkol dito, magbibigay siya ng kinakailangang balanseng pananaw. Isa sa mga mas kilalang itinalaga niya ay si Ed Miliband, dating leader ng Labour bilang kalihim ng panlabas. Dahil Hudyo ang kanyang mga magulang, may sarili siyang masalimuot na ugnayan sa Israel at sa komunidad ng mga Hudyo. Ano sa tingin mo ang maiaambag niya? At umaasa ka bang magiging mahalaga ito sa posisyon niya ngayon? Kaya muli pagdating sa kalihim ng panlabas, sisiguraduhin namin lalapitan niya ang sigalot na ito na may balanseng pananaw. Nakakatuwa na sa kanyang unang pahayag matapos siyang italaga. Sinabi niya na magsisikap siyang mapagaan ang hirap ng mga tao sa Gaza at tiyakin ang seguridad ng mga tao sa Israel. Sa tingin ko gusto at hinahangad nating lahat ito. Binanggit din niya na pumunta sa Gran Britanya ang kanyang mga magulang para tumakas sa paniniin ng mga pasista. Kaya binigyang diin niya ang pagiging Hudyo sa unang pahayag bilang kalihim ng ugnayang panlabas. Siyempre, alam natin na noon pa man ay pabor siya sa pagkilala sa isang estadong Palestino. Sa tingin ko mula pa noong 2014. Naiintindihan natin na may hamon sa panganasiwa ng relasyon niya sa Israel. Makikipagtulungan ulit kami sa kanya tungkol dyan. Pero tiyak na ang paunang pahayag na ginawa niya ay balanse. Sige, maraming salamat, Rafi Bloom. Salamat.